Kabanata 26-30. Nakita mo na ba? Ang una kong kakayahan sa espiritu ay isang sword light, at nagkakahalaga ito ng dagdag na 10,000 federal na barya. Mangyaring ipasa ang master ng espiritu upang tulungan akong pumili ng espiritu ng espiritu. Ang espiritu ng espiritu ay isa ring kutsilyo, direktang nakakabit sa aking martial spirit. Ang aking espada ay hindi magagapi. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, bakit ang dami mong kalokohan? Nanlaki ang mga mata ni Wan Yunxiao, do you dare to talk nonsense about me at this time? Natatakot akong masaktan ka, bilisan mo at sumuko. Hahayaan kita, kung hindi, hindi ako magkakaroon ng mahabang mata. Habang nagsasalita, iniswing niya ang kanyang backhand, at biglang naputol ang isang maliit na puno na kasing laki ng bowl kung saan man dumaan ang liwanag ng espada. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, may buhay din ang mga halaman, kaya bakit gusto mong pumutol ng mga tao? Sa sandaling gustong magsalita ni Wan Yunxiao, nakita niya ang isang puting halo na tumataas sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, at ang asul na pilak na damo ay dumagsa mula sa kanyang palad. Ang manipis na parang baging na ito na parang asul na pilak na damo ay hindi direktang sumunggab sa kanya, ngunit bumangon sa hangin, at pagkatapos, ang malupit na tunog ng pagsipol ay tumunog sa maliit na kakahuyan. Sampal, sampal, sampal. Nako, masakit hanggang kamatayan. Tang Wulan, walang hiya ka. Kung may kakayahan ka, manatiling malapit sa akin. Sampal, sampal, sampal. Oh, suko na ako, hindi ba ako pwedeng sumuko? Paano mo magagamit ang asul na pilak na damo tulad nito? Nang lumabas ang dalawa sa maliit na kakahuyan, si Wan Yunxiao ay may bagbog na ilong at namamaga ang mukha, at may mga marka ng will sa kanyang katawan. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano kontrolin ang kanyang asul na pilak na damo. Hinahanap niya si Nair nitong mga araw na ito, at kahit ang pagmumuni-muni ay medyo walang silbi. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pagdidirekta kay Lan Yingqiao na direktang iguhit si Wan Yunxiao. Pareho silang bata at hindi marunong lumaban. Ang blue-silver grass ay ganap na naglalaman ng mga katangian ng 1 pulgada ang haba at 1 pulgadang malakas. Ang liwanag ng talim ng punyal ni Wan Yunxiao ay hindi makaalis sa kanyang tabi, at siya mismo ay hindi alam kung paano lalaban. Ang resulta ay maaaring isipin. Bakit? Bakit ganon? Sa soul skills, dapat kaya kitang talunin? Galit na sigaw ni Wan Yunxiao kay Tang Wulan na umalalay sa kanya. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, matagal nang sinabi ni MS Lin na ang iyong martial soul ay angkop para sa malapit na labanan at angkop para sa agile attack system. Napakataba mo ng ganito, bakit maliksi ka? Sinabi ni Wan Yunxiao na may hindi kumbinsido na ekspresyon, kung gayon ang aking sword light ay pinutol ang iyong asul na pilak na damo ngayon lang, paano mo ito mapapatuloy? Sinabi ni Tang Wulan, ito ang katangian ng aking blue-silver grass. Patuloy itong puputulan bago maubos ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Sumigaw si Wan Yunxiao mula sa langit, gusto kong magbawas ng timbang, gusto kong maging maliksi. Tang Wulan, ano ang kinakain mo sa bahay mo ngayong gabi? Parang siko. Pinauwi si Wan Yunxiao, na bahagyang nasugatan, si Tang Wulan ay sumugod sa Mantian Studio. Sa kanyang pagtataka, hinihintay siya ni Mantian sa kanyang forging room ngayon. Guro, magalang na binati ni Tang Wulan si Mantian. Dahil sa pagkaalam na ang guro ay naging isang malakas na four-ringed soul sect, lalo niya itong nirespeto. Tumanggo si Mantian at sinabing, graduated na. Sinabi ni Tang Wulan, oo. Nagtapos ako. Sinabi ni Mantian, ang Intermediate Academy ay pupunta sa Donghai City, tama ba? Sinabi ni Tang Wulan, oo. Sasabihin ko sa iyo, nag-aaral ako sa East City, kaya hindi ako maaaring magpatuloy sa pag-aaral at pakikipagtulungan sa iyo. Banayad na sinabi ni Mantian, gusto ko lang ang katahimikan dito, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako aalis dito. Kung tutusin, lahat ng trabahong kinukuha namin ay mula sa East City. Hindi may iwan ang pag-aaral mo sa pagpapanday. Nandito ako. May studio din sa East City, na magbibigay sa iyo ng forging room. Sa tuwing dadaan ako, lalapit ako para ituro ka. Nakaramdam ng init si Tang Wulan, guro, ikaw. Tinitigan siya ni Mang Tian na may nakakapasong mga mata, ang Donghai City ay talagang malaking lungsod, hindi tulad ng Aulai City. Bago ka umalis, kailangan mo munang tapusin ang aking pagsusulit, kung hindi, hindi ka kwalipikadong magpatuloy sa pag-aaral mula sa akin doon. Forged. Pagsusulit. Natigilan si Tang Wulan, guro, anong pagsubok? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Mantian, 1000 Forge. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, guro, handa ka na bang turuan ako ng 1,000 pagsasanay? Tumanggo si Mang Tian, pagkatapos mong pagsamahin ang iyong kaluluwa, muling tumaas ang iyong lakas, at dapat itong suportahan ang 1000 Forging. Kung makumplito mo ang 1,000 forging, kahit na pumasa ka sa aking pagsubok. Nang sabihin niya ang pangungusap na ito, may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso. Malinaw pa rin niyang naaalala na noong nagsimula siyang mag-practice ng 1,000 training, 15 taong gulang na siya, at ang antas ng kapangyarihan ng kanyang espiritu ay lumampas sa ika-20 antas. Bukod dito, ang kanyang martial spirit ay orihinal na martilyo ng lupa, na kilala sa lakas nito.
Nang makumplito niya ang 1,000 forging sa edad na 15 taong gulang, nakilala na siya bilang isang wizard sa forging world. Kawawa naman. Guro, magsisimula na ba tayo? Ang masayang boses ni Tang Wulan ang gumising sa alaala ni Mantian. Sandali lang, dadalhin muna kita para subukan ang iyong lakas. Maraming bahagi ang nabigo mo nitong mga nakaraang araw, ang isa ay dahil sa wala ka sa isip, at ang isa ay dahil may problema ka sa iyong power control. Malamig na tumingin sa gilid, matagal na niyang natuklasan ang problema ng disipulo. Oo, hindi lang si Mantian, natuklasan din mismo ni Tang Wulan na tila may mali sa kanyang kapangyarihan. Matapos pagsamahin ng mga kaluluwa noong araw na iyon, malakas niyang iwinagayway ang kanyang mga braso, at ang tunog ng paglusob sa hangin ay mapupukaw, at ang kanyang kapangyarihan ay halatang tumaas. Nang maglaon, dahil sa paghahanap kay Nier at sa lungkot na dala ng pag-alis ni Nier, siya mismo ay hindi na nag-isip tungkol dito. Sa oras na ito, sa ilalim ng paalala ng guro, siya mismo ang naalala ito. Pero hindi ba? Kapag nagpapanday ng mga bahagi sa panahong ito, maraming mga pagkabigo ang sanhi ng labis na puwersa. Dinala ni Mantian si Tang Wulan sa kanyang forging room, na mas magulo kaysa sa kwarto ni Tang Wulan. Sa mga magugulong instrumento, natagpuan niya ang isang espesyal na ginamit upang hatulan ang kapangyarihan ng forging room. Taga-subok ng lakas. Ang ganitong uri ng instrumento ay madaling gawin, ngunit nangangailangan ng napakahusay na detalye, upang tumpak na masuri ang lakas ng pandayan. Ang strength tester ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang ibaba ay isang parisukat na platform na may isang silindro sa itaas, at ang likod ay isang haligi ng metal na hanggang 2 metro ang taas. Mayroong isang manipis na haligi ng mercury sa haligi ng metal. Kapag sinusubok ng forge ang lakas, kailangan lang niyang gamitin ang forging martilyo upang matamaan ang metal pillar sa ibaba, at ang mercury pillar ay tataas ng naaayon-ayon sa puwersa ng paghampas upang masubukan ang lakas ng paghampas. Ang forging hammer na ginagamit para sa pagsubok ay pare-parehong tinukoy bilang 100 kilo, at ang force tester ay automatikong ibabawas ang kapangyarihan na dala ng forging hammer mismo. Mula nang dumating si Tang Wulan sa Mantian Studio, nagsagawa siya ng pagsubok sa lakas bawat taon. Sa unang pagsubok, ang kanyang striking power ay 140 kilo. 7 taong gulang pa lang siya noon. Sa edad na 8, tumaas ito sa 200 kilo. Bagaman ang lakas ng pagsubok na ito ay may malaking kinalaman sa pagkawalang kilos na nabuo sa pamamagitan ng paggalaw ng martilyo, ito ay kamangha-manghang upang makamit ang gayong lakas. Ang 9 na taong gulang na pagsusulit ay hindi pa isinasagawa, at ito ay idinagdag ngayon. Sige, kaliwang kamay muna. Inabot sa kanya ni Mantian ang forging hammer na ginamit para sa pagsubok. Dapat na hatiin sa kaliwa at kanang kamay ang pagsubok ng lakas ng panday. Nagulat si Tang Wulan kay Mantian sa unang pagsubok. Ang kapangyarihan ng kanyang kaliwa at kanang kamay ay napakabalanse, at ang kanang braso ang ginagamit. Ang lakas ay bahagyang mas malaki kaysa sa kaliwang braso. Hinawakan ni Tang Wulan ang forging martilyo gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ang spiral pattern ng hammer handle ay damiin sa malambot na laman at kuko ng kanyang palad, hawak ito ng mahigpit. Huminga siya ng malalim, kalahating pumihit, at biglang itinaas ang casting hammer, tila nakakonsentrate sa braso niya ang kapangyarihan ng buong katawan sa mga sandaling ito. Sa sandali ng buong puwersa, naramdaman lamang ni Tang Wulan na parang may init na damaloy mula sa kanyang gulugod sa buntot, at agad nitong napuno ang kanyang gulugod. Nabasag ang forging martilyo na itinaindayog niya sa isang malakas na sigaw. Boom! Agad na tumalbog ang haligi ng mercury, at ang malakas na dagandong ay naging sanhi ng panandaliang tinnitus ni Tang Wulan at Mantian. Kinusot ni Mantian ang kanyang mga mata, parang gusto niyang kumpirmahin na tama siya. Sa sandaling ito, automatikong iniulat ng electronic device ng strength tester ang bilang. Strike force, 483 kilo. Malamig ang electronic sound, ngunit parehong natulala sina Tang Wulan at Mantian. Sa pagsusulit noong nakaraang taon, ang 200 kilo ni Tang Wulan na iniindayog ang kanyang kanang braso ay hindi maipaliwanag na nabigla kay Meng Tian. Ang halagang ito ay nalampasan na ang pang-adultong si Longge. Sa loob lamang ng 1 taon, ang kanyang lakas ay nadouble ng higit pa, at ito pa rin ang kanyang kaliwang braso. Ang 9 na taong gulang na bata, na may isang brasong buong suntok, ay maaaring umabot ng halos 1,000 kilo. Ito ay isang tunay na likas na kapangyarihan. Kanang braso. Sinubukan ni Mantian ang kanyang makakaya upang maiwasan ang anumang emosyonal na pagbabago sa kanyang boses. Gamit ang martilyo sa kanyang kanang kamay, muling huminga ng malalim si Tang Wulan. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, kumislap ang malabong gininto ang liwanag, patagilid din at mga braso, muling bumubulusok sa gulugod ang dating init na dumadaloy, ang sumisigaw na tunog ng palsipikadong martilyo bigla na lang itong naging matalim sa tenga, at sunod-sunod din ang bahagyang pagsabog ng hangin. Boom! Parang bahagyang nag-vibrate ang buong kwarto. Sa pagkakataong ito, si Mantian ang nanguna sa pagtatakip ng kanyang tenga, ngunit ang malakas na puwersa ng panginginig ay naging sanhi pa rin ng bahagyang pag-vibrate ng forging room. Strike force, 543 kilo. 543, nalagpasan ba ito ng 500 kilo? Si Mantian ay naliligaw na ngayon.
Bagamat nahulaan niya na ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay lumago ng husto, hindi niya inaasahan na lalago ito sa ganoong lawak. Parehong makapangyarihan ang magkabilang braso, 9 gulang. Ito ay isang maliit na halimaw. Bagamat isa lamang itong explosive power, ginagamit pa rin ito ang kapangyarihang nalilikha ng paggalaw ng casting hammer. Gayunpaman, automatikong babawasan ng strength tester ang bahagi ng casting hammer. Ang pagsabog ay maaaring umabot ng humigit kumulang 500 kilo sa isang iglap, kahit na ang isang normal na power-type Great Spirit Master ay maaaring hindi ito maabot. Hindi bababa sa bago niya maabot ang soberanya ng kaluluwa, ang kanyang lakas ay hindi magkakaroon ng antas na ito. Sa kanyang antas ng likas na supernatural na kapangyarihan, bakit ang kanyang martial spirit ay blue silver grass? Dapat ay isang power-type na martial soul. Kung tipong martilyo din ang martial spirit niya, henyo talaga siya. Nagulat din si Tang Wulan sa sarili niyang kapangyarihan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng higit sa 500 kilo, alam niya na ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maaaring nasa antas ng isang Panginoong Espiritu sa unang antas. Ilang tao ang may mga kasanayan sa kaluluwa at gumagamit ng mga martilyo ng forging. Ihambing ito ng kaunti. Teacher, pwede ba akong matuto ng 1,000 training? Tentative niyang tanong. Nagising si Mantian at tumango, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang iyong lakas ay umabot sa ganoong antas. Pumunta sa iyong forging room. Pagbalik sa forging room ni Tang Wulan, si Mantian ay naglabas ng isang piraso ng silver white metal, itinuro ko na sa iyo kung anong uri ng metal ang maaaring pekain. Ito ay may napakahusay na soul power conductivity. Ang antas ng metal na ito ay magagamit lamang ng 1,000 forging upang may sigawa ang buong epekto nito. Pagkatapos ay gagamitin mo ito upang subukan. Ang tinatawag na 1,000 forging ay hindi kasing simple ng pag-forging ng 1,000 beses gamit ang martilyo. Sa halip, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na forging, ang lahat ng impurity sa metal ay natatanggal at ang density nito ay nadagdagan. Kasabay nito, ang pinakamalaking special effect ng 1,000 forging ay sublimation. Tanging sa proseso ng pag-forging ng metal para makagawa ng sublimation special effects, ang tunay na 1,000 forging. Halimbawa, ang 1,000 forged tungsten steel hammer na ginagamit mo. Tungsten steel mismo ay napakalakas. Pagkatapos ng 1,000 forging, ang volume nito ay nababawasan ng 1/4, at ang lakas nito ay nadagdagan ng 200%. Ang sublimation effect nito ay, ang bigat ay tumataas ng 30%. Ang parehong piraso ng metal ay maaari lamang tumaas ang timbang nito maliban kung ito ay sumasailalim sa mga pagbabago sa kalidad. Ito ay nagpapakita ng napakataas na lakas nito. Ang ganitong uri ng sublimation ng tungsten steel hammer ay ang pinakasimpleng. Ang mahusay na 1,000 forging ay maaari ding gumawa ng ilang espesyal na sublimation effect. Kung mas maganda ang sublimation effect, mas mataas ang halaga ng metal na ginawa ng 1,000 forging. Sa antas ng 1,000 forging, ang ilang 1,000 forging na metal mismo, at pagkatapos ay gumagamit ng parehong pamamaraan para ma-forge ito. Sa makatuwid, ang anumang bagay na ginawa ng 1,000 forging ay higit pa sa 100 beses na may halaga. Of 1,000 forging ay maaaring makamit ang forge ay maaaring ituring bilang isang tunay na entry. Hindi alam ni Tang Wulan na ang entry point na ito sa bibig ni Mantian ay imposibleng maabot ng 70% ng mga panday sa buong buhay niya. Ang libong pagsasanay ay hindi lamang nangangailangan ng lakas, ngunit higit sa lahat, ang pag-unawa, lalo na ang pang-unawa sa metal. Nag-aral ng mabuti si Tang Wulan dito sa loob ng 3 taon, at kasama ng kanyang natural na supernatural na kapangyarihan, ngayon lang siya naging kwalipikadong sumubok ng 1,000 training. Guro, mayroon ka bang anumang mga kasanayan sa paggawa ng 1,000 training? Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Mantian, walang kasanayang maituturo. Ang masasabi ko sa iyo ay kapag nagpapanday ka, dapat mong ituring ang metal bilang isang buhay na katawan, at dapat mong gawin ang lahat ng posible para makipag-usap dito sa proseso ng pag-forging. Sa pamamagitan lamang ng perpektong komunikasyon maaari kanyang tunay na makilala, hanapin ang misteryo nito, at mahanap ang texture nito. 1,000 forging ay kilala rin bilang mind forging. Para sa bawat pag-forging ng bawat isa ay may kanya-kanyang mga katangian. Ang iyong puso upang huwad at mapagtanto. Oo. Tumango si Tang Wulan. Noong una ay inakala niya na si Mantian ay magtatakdaman lang ng isang demonstrasyon para sa kanyang sarili, ngunit ngayon ay tila wala sa guro ang ideyang ito, ngunit iniwan ang lahat sa kanyang sarili. Buksan ang forging table at ilagay ang immersion silver sa forging furnace sa forging table para simulan ang pag-init. Ang piraso ng mabibigat na pilak na ito ay halos isang talampakang parisukat, kumikinang na may malambot na pilak na kinang, at pumasok sa forging furnace, nagsimulang alalahanin ni Tang Wulan ang mga katangian ng mabigat na pilak na minsang inilarawan ni Meng Tian. Ang immersion silver, na ginawa lamang sa seabed sa lalim ng higit sa 1 kilometro, ay isang napakabihirang metal. Ang immersion silver mismo ay napakahirap at may malakas na ductility sa mataas na temperatura. Ito ay isang napakahusay na konduktor ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang mataas na kalidad na paglubog ng pilak ay maaaring makagawa ng 5 hanggang 10% na pagtaas sa paghahatid ng kapangyarihan ng kaluluwa.
Ginagamit man ito sa industriya o pagmamanupaktura ng mecha, ito ay isang bihirang magandang materyal. Ngunit ang immersion silver ay mayroon ding sariling mga problema, iyon ay, dahil sa mataas na density nito, ang bigat nito ay napaka-amazing. Ang nasabing piraso ng immersive na pilak na isang talampakang parisukat lamang ay maaaring tumimbang ng higit sa 200 kilo o kahit na 300 kilo. Sa makatuwid, kahit na ang output nito ay sapat, hindi ito magagamit ng mecha sa isang malaking sukat, at ang bigat nito ay naghihigpit sa paggamit nito sa mecha. Ito ay medyo ginagamit sa malakihang solid-state soul guides. Ang Shenyin ay medyo bihira sa mga lungsod sa loob ng bansa, ngunit higit pa sa mga lungsod sa baybayin. Ito rin ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa ilang malalaking lungsod sa baybayin. Ang piraso ng immersion silver na ito na ibinigay ng guro ay mukhang perpekto sa hitsura at pare-pareho ang kulay. Halatang ito ay high-grade immersion silver na pino. Maaaring mas malaki ang bigat nito. Mahirap ang immersion na pilak, ngunit pagkatapos masunog sa mataas na temperatura, magkakaroon ito ng kaunting ductility ng naaayon. Tanging ang immersion silver sa estadong ito ang angkop para sa forging. Tungkol kay Shenyin, kinuha ni Tang Wulan ang kanyang pares ng 1,000 forged tungsten steel hammers mula sa gilid. Simula sa isang tungsten steel martilyo, ang espiritu ni Tang Wulan ay itinaas ng malamig na hawakan. Ang karamdaman nitong mga nakaraang araw ay tila nawala sa sandaling ito. Sa isip niya, dalawa lang ang salita, Shenduan. Ang buong katawan ng 1,000 forging tungsten steel hammer ay itim, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na malabo mong makikita ang mga pattern na parang talulot sa katawan ng martilyo. Ang pattern na ito ay natatangi din sa 1,000 forging. Kinailangan ng buong kalahating oras upang masunog sa forging furnace bago naabot ni Shenyin ang forgeable temperature. Ang mabigat na pirasong pilak ay muling bumangon, ang dalawang kamay na 1,000 forged tungsten steel hammer ni Tang Wulan ay bumukas, at ang kanyang mga mata ay agad na nakatuon. Itinaas niya ang martilyo sa kanyang kanang kamay at bahagyang tinapik ang mabigat na pilak na block, na gumawa ng malutong na, dingding, na tunog. Ang suntok na ito ay tinatawag na test hammer. Bago mag-forging, gagamitin ng forge ang paraang ito upang suriin ang tigas ng huwad na metal. Nang makita ang kanyang konsentrasyon, lihim na tumanggo si Mang Tian. Napakataas ng talino ng bata. Kung hindi, imposibleng maglagay ng isang mahusay na pundasyon sa loob lamang ng 3 taon. Siya ay may mahinahong ugali, ngunit siya ay napakatalino, at mas angkop na ipasa ang kanyang manta. Ang Shenduan sa kanyang harapan ay walang alinlangan na isang napakahalagang pagsubok para sa kanya. Sa pamamagitan ng mga naunang obserbasyon kay Tang Wulan, naniniwala si Mang Tian na posible para sa kanya na makumplito ito, lalo na pagkatapos ng pagkakaroon ng lakas, ang mga pisikal na kadahilanan ay hindi na sapat upang abalahin siya. Siya ay dumating upang tapusin ang 1,000 forge. 9 na taong gulang pa lamang siya ngayong taon. Kung makumplito niya ang 1,000 forging, malamang na magtatala siya ng record. Ang kasalukuyang record ng libu-libong panday ng Association of Blacksmiths ay pinananatili ng isang matalinong panday na 11 taong gulang, 3 buwan at 2 araw. Siyempre hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang iniisip ni Mang Tian. Siya ngayon ay ganap na nakatutok, at ang lahat ng kanyang enerhiya ay nasa itaas ni Shenyin sa kanyang harapan. Ang kaliwang martilyo ay umindayog, tumama sa gilid ng mabigat na pilak na may tunog na, dang. Bahagyang tumalo ng buong mabigat na piraso ng pilak, at ang kanang martilyo ay nahulog na parang kidlat at tumama sa kabilang panig. Bagamat hindi pa siya nakakagawa ng 1,000 forging, nakagawa siya ng napakaraming 100 forged na bahagi ng metal. Anuman ang 1,000 forging, una sa lahat, kailangang kumpletuhin ang 100 forging at purification ng piraso ng metal na ito. Sa proseso ng 100 forging, upang maunawaan ang mga katangian nito. Ang Tang Wulan ay kadalasang hindi gumagawa ng ganoong mataas na antas ng mga bihirang metal. Si Shenyin ang kanyang unang pagtatangka sa pagpapanday. Una, kailangan niyang maramdaman ang mga katangian ng metal na ito. Umangat ang dalawang martilyo, at nagsimula ang tuloy-tuloy na pagpapanday. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Ang 1,000 forged tungsten steel hammer na itinaas gamit ang magkabilang braso ay karaniwang gumamit lamang ng 30 hanggang 40% ng puwersa. Para sa isang oras, sparks ay nagliliyab, maindayog percussion tunog tulad ng masayang pagtambulan, resounding sa forging room. Hindi nagtagal, natapos na ang daang martilyo, tulad ng 1,000 pagpanday ay hindi lamang 1,000 beses ng pagmamartilyo, at ang 100 pagpanday ay hindi kasing simple ng 100 beses ng pagmamartilyo. Sa halip, ang mga panloob na impurities ng metal ay dapat na alisin, at ang density ng metal ay dapat na mapahusay ng hindi sinisira ang panloob na istruktura. Pagkababa ng martilyo, naramdaman ni Tang Wulan ang lakas ng pambihirang metal na ito. Una sa lahat, ang katigasan ni Shenyin ay nalampasan ng lahat ng mga metal na pinanday niya noon, at ito ay napakababanat. Sa sandaling ito ay martilyo, ang puwersa ng countershock ay agad na ipinadala, na parang nilabanan ni Shenyin ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad, hindi ginamit ni Tang Wulan ang kanyang buong lakas para mag-forge, para magkaroon siya ng maraming dagdag na enerhiya para makontrol ang rebounding casting hammer.
Ang ordinaryong metal ay isang hukay sa harap ng 1,000 forged na tungsten steel martilyo na tumitimbang ng 80 kilo at 40 kilo, ngunit ang mabigat na pilak na ito ay bahagyang deformed kahit na ito ay pulang init. Ang mga bihirang metal na may ganoong lakas ay hindi madaling makamit kahit na gusto nilang makumplito ang paglilinis. 3 taon ng pagpapanday at pagsasanay ay napuno na si Tanghulan ng pasensya, at hindi siya nagmamadali. Napakagandang piraso ng pambihirang metal, kahit na hindi ito makumpleto para sa libu-libong mga forging, 100 forging at purification ang palaging makukumpleto. Ito ay tulad ng pag-aalaga ng isang kayamanan. Hindi lamang tumaas ang kanyang kapangyarihan sa pagmartilyo, bagkus ay bahagyang nagtagpo. Sa pamamagitan ng patuloy na pagmamartilyo, hinusgahan niya ang texture ng immersion silver mismo at naramdaman ang mga katangian nito, unti-unti. Kumpletuhin ang proseso ng paglilinis nito. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mukha ni Mantian, na napakaseryoso kapag weekdays. Ang bait talaga ng batang ito. Hindi siya nagbigay ng anumang pahiwatig, at nakahanap siya ng sarili niyang ritmo. Ang pagtrato sa mga bihirang metal ay dapat na tulad ng pagtrato sa isang minamahal na babae, pag-aalaga nito sa proseso ng pagforging, sa halip na bulag na pagtama nito. Ang ibabaw ng bihirang metal ay malakas, ngunit kapag ang panloob na texture ay nawasak, ang sarili nitong mga katangian ay maaapektuhan sa isang tiyak na lawak. Bagamat ang maliit na puwersang pagkatalo ay kukuha ng mas maraming oras, walang alinlangan na ito ang pinakaligtas na paraan. Lalo na kung hindi ka pamilyar sa isang piraso ng bihirang metal, maaari kang maging pamilyar dito ng mas mahusay at madama ang mga pagbabago sa panloob na istruktura nito sa pamamagitan ng pangmatagalang forging. Ang pagpapanday ni Tanghulan ay naging mas nakatuon, at ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting pumasok sa isang kahangahangang estado, maliban kay Shen Yin sa kanyang harapan, wala nang iba pa. Ang parehong pagpapahusay ng kapangyarihan ng kaluluwa at lakas ay nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas at konsentrasyon. Ang hindi man lang niya alam ay tumaas ang kanyang mental power sa isang tiyak na lawak matapos maranasan ang sakit na iyon. Ang espiritual na kapangyarihan ay hindi madaling ipakita ang epekto nito sa ibaba ng Lingtong Realm, ngunit ito ay talagang nasa lahat ng dako. Gaano man kahusay ang iyong savvy, dapat mayroon kang sapat na espiritual na suporta upang magpatuloy. Ang pagtaas ng lakas ng pag-iisip ay walang alinlangan na nagbigay daan kay Tanghulan na maging mas nakapokus kapag nagpapanday, at ang oras para sa konsentrasyon ay naging mas matagal. Naabot ng kanyang mental power ang halagang 38 sa Spirit Transmission Pagoda Test, na kung saan ay may kaugnayan mismo sa 3 taon ng concentrated forging. Makalipas ang 1 oras, medyo deformed lang si Shen Yin, at walang gaanong pagbabago. Pagkalipas ng 2 oras, naging mas masinsinan ang pag-forging ng 1,000 forged tungsten steel hammer. Puno na ng pawis si Tanghulan sa kanyang noo, at ang kanyang konsentrasyon at patuloy na pagsasanay ay nagpapagod sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang espiritu ay labis na nasa sabik. Sa loob ng 2 oras, hindi siya gaanong naabot, at malayo pa siya sa pagsasanay. Ang paglilinis ay malayo pa rin. Gayunpaman, sa loob ng 2 oras na ito, unti-unti rin niyang natapos ang pakikipagpalitan sa piraso ng Shen Yin na ito. Kung titingnang mabuti, makikita mo na sa ibabaw ng immersion silver, may mga maliliit na lubak sa bawat sulok, at ang bawat depresyon ay bilog at magkasing laki. Bawat sulok nito ay hinampas ng 1,000 huwad na martilyo ng tungsten steel. Ang bawat counter-shock, ang tunog na ginawa ng bawat katok, at ang sarili nitong panginginig sa panahon ng katok, ay nagsasabi kay Tanghulan ng mga katangian nito. Dang! Napataas ng kilay ang katabi niyang tunog na halatang mas malakas kaysa kanina. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na tunog ng malakas na forging. Sa wakas ay sinimulan na ni Tanghulan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng 2 oras ng maingat na karanasan, nalaman niya ang mga katangian ng piraso ng metal na ito, at oras na para sa tunay na pagpapanday. Sa tuwing siya ay nagpeke, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, gamit ang mga kalamnan ng guya bilang panimulang punto upang magbigay ng lakas, at ang puwersa ay umaabot sa baywang, pagkatapos ay sa likod at mga braso, at sa wakas ay nahulog ang libong forged na tungsten steel martilyo. Sa bawat oras na ito ay tumama, ang puwersa ay lumampas sa 300 kilo. Nasa ilalim ang button ng fire intensity. Sa isang mahinang pag-click sa kanyang kaliwang paa, ang apoy ay naka-on sa maximum. Tumalsik ang orange na apoy mula sa nakapalibot na mga spout, at sinunog ng orange na apoy ang namumula ng pilak. Kung mas mataas ang temperatura, mas mahusay din ang ductility ng immersion silver. 2 oras na pag-unawa ng pasyente ang biglang lumabas, ngunit si Tanghulan ay walang tigil. Sa malalakas na pagtambulan, nagsimulang mag-deform si Shen Yin, mga sparks na tumalsik sa lahat ng dako. Sa tuwing nagsisimulang sumakit ang kanyang braso, may dumadaloy na init mula sa kanyang gulugod, na agad na dumadaloy sa mga paa, na nireresolba ang pananakit ng braso. Pinakilos din ni Tanghulan ang kanyang kaluluwang kapangyarihan upang iturok ito sa kanyang mga bisig, pinapanatili ang kanyang lakas. Unti-unti, nagsimulang lumiit ang 1-foot square na Shen Yin. Ang epekto ng pagdalisay ng Baido ay unti-unting nahayag. Alam mo, ang immersion silver mismo ay napakataas na ng lakas at sobrang siksik.
Napakahirap na linisin ito at gumawa ng pag-urong. At nang hindi sinisira ang sariling texture. Pagkatapos lamang ng halos perpektong purification ni Tang Wulan, ang halaga ng piraso ng immersion silver na ito ay tataas ng kahit ilang beses. Si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung ilang beses niya itong binugbog. Unti-unting nawala ang dagandong ng kabog na iyon. Sa harap ng kanyang mga mata, ang piraso ng pilak na iyon ay tila naglalabas ng liwanag ni Rao Yuroowo. Sa tuwing tumibok ito, tila humihinga muli, na naaayon sa paghinga ni Tang Wulan. Ang gulugod ni Tang Wulan ay uminit, nakatago sa kanyang damit, ang kanyang balat ay unti-unting lumitaw ang malabong gintong mga linya. Ang atensyon ni Mantian sa tabi niya ay nasa piraso ng mabigat na pilak, at hindi niya napansin ang mga pagbabago sa katawan ng disipulo. Ang dampi ng ginto sa kaibuturan ng mga mata ni Tang Wulan ay bahagyang mas maliwanag, at ang Thousand Forged Tungsten Steel Hammer sa kanyang kamay ay tila naging bahagi ng kanyang katawan. Sa tuwing tumama ang martilyo, tila nakakagawa si Shen Yin ng komportableng tunog ng pagkanta. Ang mga mata ni Tang Wulan ay lumiliwanag, at ang dalas ng kanyang mga suntok ay nagsimulang maging mas mabilis at mas mabilis. Ang lakas ng kanyang buong katawan ay puro sa pares ng Thousand Forged Tungsten Steel Hammers. Lalong naging solid ang Shen Yin, at unti-unting lumiit ang volume nito ng 5%, 10%, at 15%. Sa antas na ito, ang densidad nito ay tila umabot na sa limitasyon nito, at hinding-hindi ito bababa sa loob. Ngunit sa tuwing matatalo ito ni Tang Wulan, bahagyang pinapabuti nito ang texture nito at ginagawang mas makatwiran ang texture nito. Ang apoy ay kumikinang, at ang buong forge ay pula. Hindi pa banggitin na si Tang Wulan, na basang-basa na sa pawis, ay pawis na pawis sa kanyang noo, kahit na nasa tabi niya si Mantian. Shen Huan, ito ang pakiramdam ni Shen Huan. Bilang Master Forging Master, masigasig na nakuha ni Mantian ang laban ni Tang Wulan at Shen Yin nang siya ay bumangga. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, at tanging ang mga talagang nakaranas na ng Shenduan ang tunay na nakakaramdam nito. Noong una, gusto lang ni Meng Tian na maramdaman muna ni Tang Wulan si Shen Yin, at unti-unting hanapin ang nararamdaman, at sapat na ito para makumplito ang libong pagpanday bago pumunta sa Intermediate Academy. Ngunit hindi niya inaasahan na si Tang Wulan ay aktwal na magsisimula ng Thousand Forging ngayon ang una niyang nakipag-ugnayan kay Shen Yin, at talagang pumasok siya sa ganoong estado. Ito ay tiyak na dahil mayroon siyang sapat na kapangyarihan, ngunit higit sa lahat, ang kanyang pangunawa. Nakatakdang maging master ang batang ito. Ang pinakamalaking pagkawala ng buhay ni Mantian ay ang kanyang pagkabigo na maging isang forge ng antas ng Saint Craftsman, ngunit sa Tang Wulan, tila nakakita siya ng pag-asa. Lumipas ang 3 oras. Si Tang Wulan ay hindi kailanman nakapeke ng ganoon katagal sa isang pagkakataon, at siya ay nagpapanday pa rin ng may ganoong kalakas. Lumipas ang 3.5 oras, 4 na oras. Hindi alam ni Tang Qinan kung kailan siya nakatayo sa labas ng pinto ng forging room. Matagal nang hindi nakabalik ang kanyang anak kaya nahanap niya ito. Nangyari ay nakita si Tang Wulan na pawis na parang ulan. Ang kahangahangang ritmo, ang percussive na tunog na parang simponya, at ang nakatutok na ekspresyon ng anak. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang anak na nagpapanday. Ito ay malinaw na isang kaharian na nakapasok na sa bulwagan. 9 na taong gulang pa lang siya. Sa loob lamang ng 3 taon, posible bang maabot ang antas na ito? Si Tang Qinan ay nakakita ng maraming Master Forging Masters, at malinaw niyang nakita ang kakaibang lasa ng mga master na iyon sa Tang Wulan. Nang hindi naaabala, alam na alam ni Tang Qinan ang kahalagahan ng pagtutok ng isang panday sa panday. Nasa gilid si Mang Tian. Obvious na dapat gumawa ng breakthrough ang anak niya sa forging. Pagkaraan ng 4.5 oras, medyo namutla na ang mukha ni Tang Wulan, at ang mga ginintoang linya sa kanyang katawan ay nawala nang dumating si Tang Qinan. Ang sakit na naramdaman nung unang beses kung pumunta dito sa taong iyon, bumibigat ang mga braso ko na halatang sobrang lakas. Gayunpaman, hindi siya tumigil, kahit na ang lakas ng bawat hampas ay pantay pa rin, at ang lakas ng loob ay sumuporta sa kanya at nagpatuloy sa kanyang pagpapanday. Ito ay malapit ng magtagumpay, ito ay malapit ng magtagumpay. Hindi pwedeng tumigil, kung titigil ka ngayon, malamang mawawala lahat ng effort mo. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagpeke dahil sa mahiwagang koneksyon sa piraso ng mabigat na pilak na iyon. Hindi alam ni Mantian kung kailan niya naikuyom ang kanyang mga kamao, sa oras na ito ay mas kinakabahan pa siya kaysa kay Tang Wulan. Kung ang batang ito ay magtagumpay sa unang pagtatangka sa Chengduan, walang alinlangan na ito ay bubuo sa kanya ng malakas na kumpiyansa, at ito ay magiging malaking pakinabang sa kanya sa hinaharap kapag siya ay nag-Chengduan. Ang rate ng tagumpay ay tiyak na mas mataas kaysa sa iba pang mga panday. Pero kaya ba niya itong suportahan? Ito ay halos 5 oras, at ang pagpapanday na tumatagal ng halos 5 oras, kahit na ikaw mismo, kailangan mong gamitin ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ng buong lakas upang magawa ito. Dang, 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 dahil sa tuloy-tuloy na pagpapanday, ang libong forged na tungsten steel hammer mismo ay nasunog ng apoy, at naging medyo pula na ito. Kung hindi dahil sa tigas na binigay ng libong panday, maaga pa hindi lang masuportahan.
Bigla, ang piraso ng mabigat na pilak na iyon ay bahagyang nag-vibrate sa panahon ng pagpapanday ni Tang Wulan. Pagkatapos, isang maliwanag na pilak na kinang biglang bumagsak sa fire blockade, na naging kulay pilak na puti ang buong forging room. Ang dobleng martilyo ni Tang Wulan ay sabay na bumagsak, malakas na bumunggo sa mga ito, at biglang naging mas wild ang pilak na ilaw. Nilapitan ni Mang Tian si Tang Wulan na halos parang kidlat. Hindi niya alam kung kailan may maliit na kutsilyo sa kamay niya. Itinaas niya ang kutsilyo at ibinagsak ito, at mabilis na hinayla ito patungo sa palso ni Tang Wulan. Isang daloy ng dugo ang bumulwak, na bumagsak lamang sa mabigat na pilak na kumikinang na may pilak na liwanag. Bulalas ni Tang Queen. Sa susunod na sandali, tinakpan na ni Mantian ang sugat sa palso ni Tang Wulan gamit ang kanyang kamay, tinitigan ang piraso ng metal na kumikinang na may pilak na liwanag, at sabay na pinatay ang apoy. Bumagsak ang dugo sa silver light, at sunod-sunod na tunog ng chi-chi, nananatili ang berdeng usok. Ang apoy ay namatay, na inihayag ang hitsura ng metal mismo. Ang pagliit ng isang bilog mula sa dati, ang nagninangas na pula sa mabigat na pilak ay kumupas sa isang kahangahangang bilis, at kasabay nito, ang kumikislap na pilak na ilaw ay kumupas din. Bago ito huwad, nawala ang orihinal nitong nakasisilaw na pilak. Ito ay mukhang kulay abo at hindi kapansin-pansin. Gayunpaman, sa katawan, mayroong isang karagdagang layer ng pino at siksik, tulad ng mga alon sa dagat. Ang mga linyang ito ay parang alon sa dagat. Parang nakaukit dito, pero sobrang kinas pala. Ang kulay abong si Shen Yin ay tumingin ng mabuti, ngunit may malalim na pakiramdam, ito ay isang kakaibang texture. Ang libu-libong pag-forging ay pareho, at ang kahirapan ng pag-forging para sa iba't ibang mga metal ay lubhang nag-iiba. Kung ang kahirapan ng 1,000 huwad na bakal na tungsten ay isa, kung gayon ang kahirapan ng 1,000 peking immersion na pilak ay hindi bababa sa 5 o kahit 8. Nang hilingin ni Mang Tian kay Tang Wulan na subukan ang 1,000 forging at ibigay sa kanya ang piraso ng mabigat na pilak na ito, hindi niya akalain na magtagumpay siya sa 1,000 forging. Sa halip, hayaan itong dumaan sa piraso ng metal na ito na hindi madaling masira at may sapat na kalidad upang mahanap ang pakiramdam ng panday. Gayunpaman, sa loob ng 5 oras, 5 buong oras, nagtagumpay siya. Ang maalikabok na bagay na iyon ay eksakto, Shenjin Shenyin. Isang pagsabog ng matinding panghihina ang naging dahilan upang mapaupo si Tang Wulan sa lupa, at si Mantian ay may kasanayang kumuha ng isang piraso ng tape mula sa kanyang mga braso at idinikit ito sa kanyang palso, tinatakan ang naunang sugat. Medyo kakaiba rin ang ekspresyon ng Master Forging Master sa oras na ito, at bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig. Ang isang henyo ay isang henyo pagkatapos ng lahat. Hindi dahil sa wala siyang martilyo bilang isang martial soul ay nagbago. Ang pag-unawa na ito ay sapat na upang makabawi sa lahat. Ang 1,000 Forge, isang hindi malulutas na agwat sa mga mata ng maraming mga huwad, ay nakumpleto ng isang bata na 9 na taong gulang pa lamang. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sumugod si Tang Qinan at hinawakan ang kanyang anak. Matagal na natahimik si Mang Tian bago dahan-daang sinabi, henyo, ito ay isang gawa ng henyo. Wulan, dapat mong isaisip ang nararamdaman mo ngayon. Para sa iyo, ito ay simula pa lamang. Ang simula ng pagkabigla sa mundong panday. Sa kasamaang palad, hindi malinaw na narinig ni Tang Wulan ang guro. Matapos ang 5 oras na pag-forging, tuluyan na siyang na-overdraw at nakatulog sa mga bisig ng kanyang ama. Nang muli siyang magising ay nasa kama na siya. Maliwanag na sa labas, at ang araw ay sumisikat sa silid sa pamamagitan ng bintana, na nahuhulog sa kama kung saan natulog si Nar. Bagamat wala na si Nar, hindi hinayaan ni Tang Wulan na sirain ng kanyang mga magulang ang kama. Sa subconscious mind niya, lagi niyang iniisip na babalik si Nar balang araw. Hindi man masakit ang braso, medyo malambot pa rin ang buong katawan, at mainit ang katawan. Nakahiga lang sa kama sa sobrang tamad, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, Shenjin, dapat itong gawin. Yun pala naramdaman ni Shenjin. Bagamat nakoma siya, malinaw pa rin niyang naalala na noong nasa huling yugto na siya ng forging, ang bawat hampas ng martilyo ay tila sumasalamin sa Shenjin na iyon. Ito ay isang napaka-kakaibang pakiramdam. Tila nabuhay si Shenjin, huminga siya, at huminga si Shenjin, sa tuwing mamamartilyo niya ito, para siyang masahe, at magpapadala ito ng komportableng kalooban. Nang umakyat sa sukdulan ng kaginhawaan na ito, nag-sublimate si Shenjin, at ang mga pagbabago sa dami ay naipon sa mga pagbabagong husay. Bagamat hindi niya alam ang nangyari mamaya, sigurado pa rin siyang nagtagumpay siya. Hindi ako isang basura, hindi bababa sa hindi ako sa forging, at ang aking asol na pilak na damo ay hindi ordinaryong asol na pilak na damo. Nar, kung nandyan ka pa, siguradong matutuwa ka sa piling ng kapatid mo, di ba? Lalakas ang kapatid ko, at tiyak na mapoprotektahan kanya at hinding-hindi hahayaang saktan ka ng sinuman. Nier, bumalik ka kaagad, o sabihin mo kung nasaan ka. Bakit ka umalis nang walang malinaw na sinasabi, miss na kita? Sumilay sa kanyang isipan ang matamis na ngiti ni Nar, at ang kanyang boses, na parang lark, ay laging nagpapasaya sa kanya kapag tinawag niya ang dalawang salita sa kanyang kapatid. Hahanapin kita sa hinaharap, hahanapin ko.
Unti-unti, ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay muli siyang nakatulog at nakatulog. Nang muli siyang magising, gutom na siya, at dumilim na naman ang langit sa labas. Halatang halos isang araw at isang gabi na siya natulog simula kagabi. Tatay, nanay. Tumayo si Tang Wulan at umupo. Ang pagkahapo ay ganap na nawala, ngunit ang kanyang tiyan ay walang laman, at ang pakiramdam ng kanyang gutom na puso sa kanyang likod ay nagpaparamdam sa kanya na makakain siya ng baka. Anak, gising ka na. Bumukas ang pinto at pumasok si Lang Yu sa unang pagkakataon. Sabi ni Tang Wulan ng may pagmamalaki, Nay, kaya kong magsanay ng libo-libo. Namumula ang mata ni Lang Yu. Sa kanya, hindi mahalaga ang mga iyon, ngunit ang mahalaga ay maayos ang lahat para sa kanyang anak. Magandang anak, mayroon bang hindi komportable sa iyo? Mahinang tanong ni Lang Yu. Umiling si Tang Wulan, hindi. Nagugutom lang ako. Inay, gutom na ako, may makakain pa ba ako? Oo, binilhan ka ni nanay ng matabang manok at nilagang manok. Hintayin mo na lang na bumangon ka at inumin mo. Sabi ng teacher mo, mahina ka raw, at kailangan mong kumain ng madaling matuno pagkagising mo. Makalipas ang 1/4 ng 1 oras. Si Lang Yu at Tang Ziren ay tumingin sa kanilang anak na kumakain pa rin sa pagkamangha. Ano ang isang bagay na natutunaw para sa kanyang anak? Kumbaga, basta nakakain, madaling matuno. Isang buong matabang manok, kasama ang isang palayok na puno ng sabaw ng manok, 5 steamed buns, at 2 plato ng berdeng gulay ang lahat ay pumasok sa tiyan ng 9 na taong gulang na batang ito. Bukod dito, mukhang hindi pa rin siya tapos, kumakain pa rin ng ika-6 na steamed bun. Magluto ka pa ng ilang ulam para sa iyong anak. Nilunok ni Tang Qinan ang kanyang laway. Nang makitang napakasarap ng pagkain ng kanyang anak, kahit ang hintuturo nito ay gumalaw ng kaunti. Nagmamadaling tumayo si Lang Yu. Ang Tang Wulan ay talagang napakasarap kumain, lalo na pagkatapos kumain ng maraming pisikal na lakas, kumain ng halos 1 oras, ito ay itinuturing na isang mahaba at kasiya siyang hininga. Anak, hindi mo naman masisira yan di ba? Kung hindi dahil sa pag-iwas ni Tang Qinan, hindi gugustuhin ni Lang Yu na magpatuloy sa pagkain si Tang Wulan. Ang kanyang gana ay malinaw na lumampas sa saklaw ng isang normal na tao. Sinabi ni Tang Wulan na may nasisiyahang ekspresyon, ito ang pinakamasarap na pagkain na niluto ng aking ina. Ito ay masarap. Tiningnan ni Tang Qin ang braso ng kanyang anak. Isang kakaibang kulay ang bumungad sa kanyang mga mata. Tamang-tama, ang palso na pinutol ni Meng Tian kahapon ay ganap na gumaling, na nag-iiwan lamang ng mapusyaw na pulang marka. Ngayon lang naalala ni Tang Wulan at nagtanong, Tay, nagtagumpay ba ang aking libo-libong palsipikado kahapon? Ngumiti si Tang Qinan at tumango, oo. Ito ay isang tagumpay, napakatagumpay. Ang iyong guro ay puno ng papuri para sa iyo, na sinasabi na kapag nagising ka, hayaan kang pumunta at mahanap siya kaagad. Tumalon si Tang Wulan sa upuan at sinabing, kung gayon ay aalis na ako. Sumimangot si Lang Yu at sinabing, gabi na ang lahat, kaya bukas na tayo. Tumayo si Tang Qinan at sinabing, kakagising lang niya at saglit na hindi natutulog. Hindi pa huli ang lahat. Kukunin ko siya. Pumunta ka at bumalik. Binigyan siya ni Lang Yu ng mapuputing tingin, at sinabing may pananakot, kung may problema sa anak ko, tanungin lang kita, at sa sala ka matutulog. Hinawakan ni Tang Qinan ang kanyang ilong sa kahihiyan, parang hindi ko ito anak. Lumabas ang mag-ama at dumiretso sa Mantian Studio. Guro, narito ako. Sumigaw si Tang Wulan pagkapasok niya sa pinto. Inaasahan niyang makita kung ano ang kanyang unang gawa ng Chen Forging. Ang pakiramdam ng tagumpay na dulot ng pagkumpleto ng Chen Duan ay nagpawi sa kanyang medyo depressed mood sa panahong ito. Lumabas si Mantian mula sa loob na nakasuot ng mga sira-sirang damit pang trabaho. Sa kanyang palaging malamig na mukha, hindi niya namamalayan na napangiti siya nang makita niya si Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at kahit na nagdedota. Pagkatapos tumango kay Tang Qinan, sinabi niya kay Tang Wulan, sumunod ka sa akin. Ang piraso ng mabigat na pilak ay nasa forging room pa rin ni Tang Wulan. Matapos umalis si Tang Wulan kasama ang kanyang ama kahapon, hindi ito inalis ni Meng Tian. Tingnan natin, ang iyong obra maestra. Tinuro ni Man Tian si Shen Yin at sinabi kay Tang Wulan. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.